What's up guys? Tagal na natin hindi nakagawa ng video. Right tayo ngayon papuntang Marilaki gamit tong Aerox ng anak ko. So kita-kita tayo. Samahan niyo ako hanggang sa pag-akyat. Back to another video. Kaso malas natin. Kung napapansin yung takbo natin, so, mabagal saka nakasubsob ako sa harap. Kasi may nakatusok na ewan, pako ba to sa likod ng aking gulong. So gapangin natin hanggang pagdating sa vulcanizing. Dito naman sa labas ng subdivision may ano naman dito, may vulcanizing eh. Tumaan muna tayo dito sa vulcanizing. Kasi ayan oh, may nakatusok. Nakakit pa naman tayo na Marilaki. Buti napansin ko agad na malambot yung gulong. So madali lang yan, nagagawin natin, pasak lang. Hindi ko na pinababaklas yung gulong. Okay naman yan, ilang beses ko na subukan yung pasak. Wala naman ako naging problema. Pwede na. Wala pang 2 minutes. Okay na uli yung gulong natin. Pwede na tayong bumakbak. Dadaan muna ako sa nanay ko pala. Ihatid ko pala tong gift ko sa kanya. Kasi birthday niya nakaraan eh. Mali yung size na nabigay ko pala sa kanya. Tumaba yung nanay ko. Ayan guys, naihatid ko na yung gift ko kay mama. So libreng-libre na tayong umakyat. Nakapagpagas na rin ako. Okay na yung gulong ko. Gamit itong Aerox version 2 ng anak ko. Ayan. Bakit ito? Asan yung big bike ko? Yung MT-09. Guys, para sa kaalaman nyo, binenta ko na po si MT-09. 3 years na rin kaming magkasama. Medyo malungkot. At saka hindi upgrade kasi yung nangyari. Kinailangan ko ng cash kasi magka-college na siya. College na pala. Architecture ang course. So may gamit siya na medyo mahal na kailangan namin bilhin. Yung MT-09 sinacrifice ko na kasi hindi ko naman din na siya masyadong nagagamit. Nagagamit ko lang siya pagka ito na sinumpong na umakyat sa bundok, tanggal kate. Kaso ito nga, since nagtatrabaho naman tayo, hindi tayo katulad ng iba na mga businessman, mga sikat na vlogger, nasa kanila lahat ng oras na anytime pwede silang gumawa ng video, lalabas sila gamit yung big bike nila. Hindi tayo pinalad ng ganon. Kailangan natin magtrabaho, so busy tayo. Sunday lang ang pahinga natin. Yung Sunday na yon, hindi pa natin nagagawa mag-ride kasi siyempre minsan lang di kami makita-kita ng family namin. So eto, dun sa natira dun sa pinagbentahan, since nagmumotor din naman na yung anak ko na babae, si Yesha, ibinili ko din naman ng Aerox. Ito yung Aerox niya. So tayo na magbe-break in ngayon kasi ever since nung binili natin to, ayan o, 807 pa lang ang tinatakbo, hindi pa to nabe-break in. Tsaka hindi pa natin nasubukan sa Marilaki kung kamusta performance, ganyan. So tayo na magbe-break in ngayon na nalibre tayo since long weekend kasi, 'di ba? So nagkaroon tayo ng time. Kaya break in na natin ngayon, mahusgahan. First impression, kasi guys, mabanggit ko na rin sa inyo, yung version 1 ng Aerox, nagkaroon din tayo niyan. Isa tayo sa mga batch nung kasagsagan na pahirapan makakuha ng Aerox version 1 at sinuwerte tayo makakuha. Ang napansin kong pinagkaiba rito, bukod sa itsura, yung shock niya. Yung stock ng shock nito, ibang iba doon sa stock ng shock ng Aerox version 1. Doon kasi sa version 1, angkas ko lang ang misis ko. Nakita nyo naman ang misis ko, maliit lang, pitit pa. Pagkaangkas ko siya at dumaan kami sa hams, kahit mababa, tumutukod agad, harap at likod. Yan ang sa version 1. Kaya ang dami naging problema doon sa mga forum ng mga Aerox noon. Puro ang reklamo nila is yung sa shock nga. Ngayon dito sa version 2, wala na nun, pero nandun pa rin yung lambot. Ang galing nga nakakatuwang gamitin itong ang lambot ng shock nito. Pag nalulubak ako, hindi umaalog ang utak ko, ganyan.
Unlike dun sa version 1, matatakot ka pa kasi baka tumukod na naman, masira na yung mga bearing mo agad, kabago-bago pa, at saka yung ball bearing mo yun sa T-post, ganyan. So ingat na ingat kami nun. Wala pang 2 months, pinalitan ko na agad ng shock nun, tsaka yung sa harap, repack ba tawag doon, ganyan, pinatune natin. Saka siya umokay. Dito sa version 2, wala ka nang papalitan. Okay na yung shock nito kung hindi ka naman na ma-setup, okay na tong stock na shock na to. Kung papalitan mo na siya, yun dahil sa mga racing performance shock, mga ganyan, pang formal look, ganyan. Pero kung ito sa stock na shock na to, okay na ako rito. Hindi siya tukod, etc, etc. Pangalawa, ang nadagdag dito sa version 2, meron siyang hazard. Yung hazard, wala ito sa version 1. Yan ang nadagdag na feature dito sa sa version 2. Pangalawa, yung panel niya, yung button niya, di ba normally sa version 1 nandito yan. Ngayon wala na, nalipat dito. Akala ko nung una, yung button na yan, akala ko nung una passing light yan. Hindi pala passing light yan. Yan pala yung control button para gumalaw-galaw yung nasa panel mo, yung oras, yung trip, ganyan, etc, etc. Kung ano yung gusto mong i-check at saka i-reset. Yun ang pinagkaiba ng version 1 at saka ng version 2. Mamaya discuss natin bakit ko hindi ko ba namimiss si MT-09, yung power niya, yung pogi looks niya. Isa-isay natin, hihimayin natin ngayon yung experience ko bilang isang big biker na ngayon ay wala na. Back to scooter ulit tayo, back to underbone. Magbi-big bike ba uli ako? Why not? Siyempre pag nagkaroon tayo ng extra na pera, na pagkakataon, siyempre masarap pa rin yung may big bike ka. Magastos nga lang, pero yung ngiti na ibinibigay sa mukha mo, priceless. Yun ang kagandahan ng may big bike ka. Yun lang, umaambon, naakit tayo sa taas, may gulay. Good luck sa atin. Sana dito lang yan. Ako, mukhang malakas to, dilim mo. See that? Oh my God. Good luck. Lokal yung nandito nakakasabay natin. Yung iba nakikita ko mga pabalik na. Tayo packet pa lang. So yun guys, babalik tayo sa kwento. Kinakwento ko ganina kung kamusta na balik ako sa scooter underbone sa mga ganitong ride. Actually nakakamiss naman din na gumamit ng mga ganitong scooter, kasi iba talaga syempre yung comfort nito. Hindi ko pwedeng ikumpara ang comfort na binibigay ng ganitong klaseng motor sa mga big bike. Dahil ang big bike, okay, upuan mo siya, komportable ka, pero hindi lang yun eh. Hindi lang naman yung upuan ang tinitignan mo doon. Komportable ka kasi magaan. Komportable ka kasi pagka anytime na patingin mo alanganin yung kalsada, confident ka kasi magaan yung motor na hawak mo. Uy, super ganda nun ah. Pero syempre ang goods naman sa big bike ay yung power niya syempre, saka yung layo na pwede ka nang dalhin. Kasi nga lalaki ng mga radiator niyan eh. Tapos yung power pa niyan, hindi ka mabibitin. So along the way, bakbakan ng bakbak.
Yung torque niyan malakas. Hindi katulad ng mga ganitong motor. Yun nga lang, pagka gusto mong overtake, matagal bago ka makalusot. Kaso kung yung ino-overtakean mo malakas din, di ba? Yun ang matagal ka makaka-overtake. Will I recommend big bike sa mga beginner? May mga beginner na bumili ng big bike, okay naman, pero hindi yung swerte niya ibig sabihin swerte mo rin. Kung ako tatanungin, hindi ko may re-recommend sa mga beginner ang big bike. Guys, magsisimula ka pa lang magmotor, big bike agad. O sabihin na natin may pera ka, marami kang pera. O hindi naman yung pera mo naman hindi naman uhubugin yung skill mo eh. Yun ang gets niya, ibig sabihin. Huwag kang magmadali para ma-handle mo ng maayos yung big bike. Magsimula ka muna sa mga 200cc. Ayan. O kaya kahit sniper o raider lang muna. Aralin nyo muna, masterin nyo muna yung pag-handle ng may clutch, di ba? Nagamay mo na yung clutch, try mo naman yung mag-upgrade. Tapos try mo naman mag 400, tapos try mo mag 600 hanggang sa makapag 1,000 ka. Ayan. Yun naman kung talagang nabibitin ka pa sa power. Kasi guys, ang big bike, hindi yan machine, lalo na yung mga 600 pataas na mga inline 4. Yan yung mga machine na mabigat na at sobrang lakas ng power niyan. Kung sa beginner ka, ang magiging problema mo, paano mo i-handle yung bigat at saka paano mo i-handle yung speed. Kasi syempre matutuwa ka, isang piga mo lang, ang layo na agad ng ang bilis na agad ng ng magiging takbo mo. Unlike sa mga ganito, isang piga mo, effort talaga. Sa big bike ng mga 600cc pataas, lalo na yung mga 1,000, iba. Syempre, the higher the cc, mas bumibigat din siya. Pagtakbo mo ng mabilis, paano mo siya pahihintuin? Paano mo siya pababagalin? Pagka all of the sudden may biglang tumawid o kaya nag-alanganin ka sa corner, ganyan, diba? Hindi madaling pahintahay, shell boso-boso. Walang masyadong tambay, baka mga pauwi na yung iba. So diretso na lang tayo. So back to the topic. Yung big bike, pagka tumakbo ng mabilis yan, hindi yan yung katulad ng mga sa underbone na pag pinahinto mo makakahinto agad. Kasi syempre imagine ang bigat niyan, kailangan may control ka dun sa speed ng motor mo. Kumbaga parang anticipated mo na kung kailan ka hihinto, ganyan. Yung kung kailan ka pipihit ng preno nang hindi ka bumabaliktad pag binigla mo, kung ano yung dapat na distansya para smooth ang paghinto mo, hindi ka mabibigla. Though may mga ABS at saka traction control naman yung mga big bike, lalo na yung mga modelo ngayon, pero hindi pa rin ibig sabihin nyo na kaya kang iligtas pagka bigla kang pumreno. Nagpreno ko late na, hindi siya agad-agad na huminto agad. Saka pag pinilit ko na mag zero yung brake ko, yung maglaking brake ko, babaliktad naman ako. Muntik ko na siyang tamaan. Kasi nasanay ako magpreno, tulad ng pag maliliit ang dala ko, syempre magaan. Kahit na halos mga ilang meter lang yung distansya, hindi ka pag nagpreno ka, hindi kayo mag-aabot. Yun ang ibang-iba sa big bike. Kaya maraming na-aksidente sa big bike, lalo na pagka yung first time nilang isasabak sa mga corner, ganyan, lalo na dito sa Marilake, na-aksidente sila. Yun yung nagiging hindi nila napaghandaan. Yan. Kung at least man lang nakapag-try ka ng 200 or mabigat na motor pero magaan na cc, at least nagkaroon ka na ng idea, di ba? Yan, tulad ko, nagkaroon muna ako ng Duke 200 hanggang sa Duke 390 hanggang sa
nagkaroon ako ng yun, MT-09. So pagdating ko sa MT-09, wala na ako masyadong naging problema kasi anticipated ko na yung bigat, yung power, at saka yung braking system ng mga ganyang klase ng motor. So awa ng Diyos, sa loob ng 3 taon hindi pa naman ako nasemplang, hindi pa naman ako nabangga or nag-overshoot. Nakita niyo naman siguro yung mga ibang video ko na hindi naman sa hindi rin naman ako mabagal magpatakbo. Wag nyo munang biglain. Bumili muna kayo ng mga pista, kahit siguro kahit mga 400cc. Ayan, Duke 390, magandang practice. Maganda sa Duke 390, and din ang power, hindi pa siya ganun kabigat. Practical so, yung bigat niya. Yun naman, pag-usapan naman natin ang pagiging practical ng pagkakaroon ng isang big bike. Depende kasi, di ba maraming klase ng big bike. May sport bike, may adventure bike, may naked bike, may scrambler, etc. etc. Bawat yung mga yan, may mga kanya-kanyang gamit yung mga yan. Merong sport bike, yan ay medyo sa tingin ko sport bike pagka may extra ka naman pera, pag pinagpala ka talaga, kasi hindi siya masyado friendly user, sabihin na natin ganun. Pagdating sa mga main road, ayan, na-appreciate mo lang siya pag racetrack o kaya ganitong lugar ng Marilaki na hindi masyado nagkakaroon ng build up ng traffic. Kasi ang problema sa sport bike na big bike, mataas ang puwet niyan at ang baba ng manubela. So subsub ka. Tapos pagkagaya ko pa na hindi pinalad sa height na mga 5'5" lang, ay struggle po yan, dude. Struggle yan, inday. Napaka hirap magano ng big bike na sport bike, lalo na pag naipit ka sa traffic. Kaya nung kumuha ako ng ng mga big bike na motor, napansin nyo, puro mga naked yan. Duke 200, Duke 390, MT-09, puro naked bike lahat yung mga yan. Kasi doon ako medyo komportable. At saka kahit saan may babakbak ko. Parang kasi it's between, ang naked bike, it's between sport bike and adventure bike. Yan ang sa preference ko pagdating sa paano ko i-identify ang isang naked bike. Ngayon, practical, nasa sayo na yan eh. Pero yun nga, kadalasan naman, halos lahat naman ng mga big bike owner, hindi naman yan bumili ng big bike lang agad, at big bike lang ang makikita mong motor sa garahe nila. Kaya bumili ng big bike yung mga yan kasi talagang passion nila since nung pagkabata pa ang pagbumotor. At kumbaga isang trophy sa pagiging isang rider ang magkaroon ka ng isang big bike. Kaya nga minsan kahit na hindi ka na kumain, iipon-ipon ka ng sahod mo, mga baon mo, ganyan, para lang makabili ka ng big bike. Talagang mag-iipunan mo siya. Kaya swerte na lang din yung mga iba na pinagpala na hindi mo na kailangan mag-ipon. Mga negosyante naman kasi talagang pinaghirapan naman nila. Ayan, palit ng motor at meron pa nangongolekta pa ng big bike. Sana all, di ba? Ayun. Kung ikaw matangkad, why not? Mag sport bike ka. Pogi looks, astig. Pagka medyo shorty ka, naked ka. Ayan. Pagka medyo extreme ka pa na rider, tipong ikaw yung panghalayuan na ride, hindi pa pwede sa iyo yung marilaki lang. Gusto mo yung mga north to south loop, ganyan, Philippine loop. Magano ka, tawag dito, mag adventure bike ka. Pag bumili ka kasi guys ng big bike, hindi yan yung tipong pang araw-araw mo. Kaya nga sabi ko, pag tinignan mo yung garahe ng mga big bike owner, hindi lang mga big bike ang makikita mo dyan. Meron din yung mga scooter, underbone, yan.
andyan na syempre din, meron din silang 4-wheel, diba? Tapos ito naman guys, kayo mga minsan, mga underbone, napapansin ko rin wag kayo sana magalit. Nakakita nyo big bike, kaya pagdating sa stoplight, bubomba nyo, babagbakan nyo, parang tinatry nyo na yung galing nung nagbi-big bike. Tapos ang ending, di naman pala kayo papatulan, o kaya pag nagkaroon ng stretch, saka kayo babakbakan. Actually di naman talaga kayo binagbakan nun, nainip lang yun. Kasi talaga pagka nag big bike ka ba, tatakbo ka lang ng mga 40, 30, ganyan. Syempre ano mo din, diba, yung power ng big bike mo. Hindi ka pinatulan nun. May 30% pinatulan ka talaga. Yun ang doon. Hindi, ito mga kasing naka big bike naman yan, gaya na sinabi ko, hindi yan lumabas ng bahay, big bike na agad ang dala. Baka hindi nyo nga alam, yung mga big bike na yan, mga nagsusircuit ng underbone, mga nangangarera ng underbone ng gamit. Kumbaga, hindi mo kilala ang tao. Kumbaga, huwag mo siyang i-judge na nakita mo ganyan, nakatabi mo sa isang stoplight, ganyan lang yan, ganyan. Malay mo ba, bakit kilala mo ba siya? Yun ang dun, yan ang pinupunta ko dun. Hindi mo naman siya kilala. Baka nga mga mote ka lang sa kanya pagka nakilala mo na ito pala Philippine team, pinapadala ng bansa natin sa ibang bansa para maglaro, mga rera, ganyan. O kaya ito isang sikat na karelista na i-sponsor na ng mga motorcycle company dahil sa galing niya na magmotor, di ba? Ngayon, sino ka? Ikaw, anong na-achieve mo? Wala, yabang lang. Ni isang medalya, wala ka namang naisabit dyan sa bahay mo, di ba? Pag minalas-malas ka pa, nangamote ka sa Marilaki, overshoot ka pa. Di ba? Kung packet pa lang kayo, ingat kayo kasi mostly yung mga kamote pauwi na yan. So babakbak naman ngayon yung pabalik sa'yo, papunta sa'yo. So iwasan mo na kumain ng kabilang lane, alerto ka, ganyan. So what happened here? Accident? Mukhang may aksidente, pero mukhang hindi naman grabe. Sana okay lang si kuya. Kasi guys, to give you an idea, ang mga big bike, di ba, ang underbone sa mga scooter na gaya nitong Aerox, kung halimbawa man maka 120, sabihin na natin maka 120, ito kasi nasagad ko na to hanggang 116 lang Kung halimbawa man maka 120, ilang segundo bago makuha yung 120, di ba guys? Maabot pa yan ng minsan 15 seconds. Sa gaya ng motor ko sa MT-09, ang 120 5 seconds lang yan, Brad. Ganun kasaglit lang yung 120 sa MT-09. Pansin nyo pala guys, parang wala nang mamimitik nag-uwian na siguro kasi nga tanghali na rin. So kaya masyadong mag-expect na meron tayong photo na kakalkalin mamaya bago matulog. Good luck. Ayan ang Manukan. Pahinga na tayo. Dami pa rin tambay pero hindi yan kasing dami pagka umaga. Mas maraming tambay pagka umaga. Okay, stop over mga guys. Ayan, dito naman yung Manukan. Yung stretch na yan, maraming tinetesting nila yung kanilang lakas ng motor nila. MT-09 guys. Na-miss ko MT-09 ko.
busy naman ni ate. Ito yung tinatambay namin. Diyan kami nagbo-burger, soft drinks. Sana magka-big bike ulit tayo guys, inshallah, in God's will. Ingat kuya. Guys, tapos na tayo magmerienda. Uwi na tayo. Diretsuin natin yung Patanay. Paganto tayo. Dito tayo galing, so diretso tayo pag ganun. Ayan, gantong oras may mga naglalaro pa rin dito. Pansin nyo, walang checkpoint, wala yung mga HPG. Ayan, wall sila. Ingat na lang sa lahat. Yeah. Tabi to. May mascot pa sila rito. Yes. Mahirap yung hindi ka nakastrap eh. Ayan. So pag mag-strap ka ng helmet, uhubarin mo talaga yung gloves mo, kasi hindi mo makakapa yung, lalo na pagka double D-string yung lock ng helmet mo. Ang hirap i-lock yan pagka naka-gloves ka. So ubarin mo talaga. Ayan guys, nalock na natin. So we're good. Let's go. Ayan o, kagandahan doon sa bagong Aerox version 2, meron siyang built-in na hazard. Sa version 1 walang hazard eh. Kaya pagka may emergency stop ka, malaking bagay din yung may hazard ka. Ayan guys, so nakakamiss dito sa Manila. Ngayon lang uli ako nakakakit. Kailan ba yung huling ano? Siguro mga magti 3 months na rin. Huli kong akit dito, gamit pa natin sa MT-09 actually nga, parang nung nawala si MT-09, parang tinatamad na ako mag-ride. Ganahan lang uli ako ngayon kasi nga meron tayong motor na kailangan i-break in. Pagkantong oras sa Marilaki, syempre wala ka nang maabutan ng fog. Kung gusto mo makakita ng fog, umakit ka rito ng mga around 6 AM. Yan. Lalo na pagka yung mga panahon na malalamig, sigurado may fog yan. Puro usok ng clouds ang makikita mo rito. Halos wala kang makita sa bandang unahan mo dahil sa sobrang kapal ng fog. Akala ko pinapara ko ni kuya. Sinecheck na hindi pala niya yung ulan. Ulan ba? Tingin nyo, maganda naman yung weather, di ba? Maganda yung langit eh. So yun guys, so parang mas ma-appreciate ko yung kalsada ngayon dito. Hindi katulad sa Marilaki, ang dami nakakatakot na bumabakbak, ba-practice. Mamaya masabitan tayo ng mga yan eh. Eto, solong-solo mo yung kalsada oh. Yun nga lang, wag sana umulan, kasi parang pumatak yung ulan eh. Mukhang nag-warning ba. Pero alam nyo guys, dito sa parting Quezon, normal yan na dito talaga maambon. Siguro sa mga 10 ride ko dito, mga 7 dyan, ganyan, maambon. Mga 7 dayo ko rito. Yan. Dito naman, madadaanan mo din yung sikat na Virgin Mary na malaki. Yan, nakita nyo? Yan, yung Regina Rica. Diyan yun, yung malaking Mother Mary na statue na ito ay under ng Dominican Sisters. Yan. Ang Dominican Sisters, makwento ko na lang din sa inyo, kung elementary ko mula kinder hanggang high school, Catholic school yung
pinapasukan ko, yung Siena College of Taytay, which is under din ng mga Dominican Sisters. Ang palatandaan ng mga Dominican Sisters, yun, yung puti yung gown nila, tapos black yung ano nila sa ulo. Yan ang mga at saka Dominican Sisters known for being a strict nun. Stricto yung mga yan. Kaya mga panahon na yun, nung high school ako, lagi ako laman ng principal office eh. Tapos guys, kasi naman palad, daldal ako ng daldal kanina, nalobat na pala yung GoPro natin. So nandito na tayo ngayon sa lihim na Lagusan. So nadala natin yung motor niya siya, bine-brake natin. Umabot tayo dito sa lihim na Lagusan. Yan. Ito yung madalas na nakikita nyo sa picture na magandang kalsada na yung dulo bundok. Hindi mo alam kung saan tatagos. Kasunod nito is yung arko ng Quezon, Infanta, tapos sunod na yung Jariels Peak. Ang ganda ng panahon ngayon, tsaka since hapon na, konti lang yung nakakasabay mo sa kalsada, bibihira na lang yung mga rider. Unlike kaninang umaga siguro, puno-puno ng mga riders dito. Kaya ayun, dito na natin tatapusin yung video natin since wala na yung lobat nitong GoPro natin. Salamat sa pagsama nyo hanggang dito sa dulo ng video natin, sa pag-braking natin, sa motor niya siya.